Hello mga kakads. At ito po yung sampalok seedling ko po yan. Ayun. At alam nyo mga kakads, itong pag seedling lang siya, ayan po yung madaling ginagalaw magandang gawin kaagad. Ayan, ipiprepare na po yan para sa kanyang magiging design. Ang maganda po dito pag seedling siya, madi-design mo na talaga siya kung ano po yung gusto mong design ng yung bonsai. So nag-decide po ako dyan, at nung kasama ko si Kads JM, yan, si Master JM pa rin po yan. So literati design po ang gagawin natin dyan. Ayan. So pag ganyan pa lang, may mga seedlings po kayo dyan, seedlings na sampalok, pwede na po ninyong gawin yan. At ayun, bili lang po kayo ng bonsai wires, pang bonsai na wires. Madami po sa online shops. Ayun. At additional info po, pwede po yung mga nakukuha sa kable ng kuryente, yung mga service drops, mga aluminum niya. Pero ang gagawin po doon, iluluto po nyo yun. Ayun. Pwede nyong pakuluan po sa tubig ng matagal. Pwede rin pong sunugin. Pero pag susunugin nyo po, mapuputol yun pag nasobrahan. Kasi, bakit po lulutuhin? Para po ganyan madali lang siyang i-wire. Kasi pag hindi maluluto yun, tendency madaling maputol yung wire. Ayan, hindi siya mabibend ng maganda. Ayan, so sa mga nagre-recycle po, ganun po yung ginagawa nila. Pero para mas madali, bili na lang po tayo. Ayan, mga 500 to 800 per kilo. Depende po sa klase ng wire na gagamitin. Ayun. So, madali lang po yan. Ibibend lang po yan ni Master JM. Ayan. Bend lang niya yan. So, nag-cuttings na lang siya. Nag-cut na lang siya ng mga sanga. Tinira yung sa taas. Ayun. Bali po ang pag-wire po, natututunan din po yan. Base sa mga experience po, pwede po. Kahit wala po kayo guide, subukan nyo lang po. Ganun. At yung pag-wire po, kailang kung kaliwete ka, di kaliwete yung iisang may susundan ka lang, isang pattern, hindi sila magkakasalungat, ganun. Para sumusunod. Nakikita nyo naman po dyan yung ginawa niyang pag-wire dyan. Ganyan. Dire-diretso lang yan. Yan ang maganda pag seedling lang siya. Madali lang siyang ipihit, mga kakads. At alam nyo po, pag sampalok, maganda pong i-bend yan. Hindi po kasi lahat ng mga halaman o puno magkakaparehas na elastic. May pagka-elastic din po kasi ang sampalok, kaya masarap ipihit, magandang i-wire, ganun. Kagaya niyan ng mga balete, mga nagsisimula lang po. Maganda po yung na pang training, pang newbie, yung po, balete. At pwede rin po yan kasi hindi mahirap mabali kasi yung puno ng sampalok. Ayan. Kaya magandang pagpraktisan yung sampalok. Ayan. Tsaka yung balete. Ayan, may puto bomber doon. May ginagawa po kasi yan si Kads, kaya ayan, abangan po natin yan. Ayun, may isa ring doon, dumadaan-daan. So, na-upload ko na po to sa Reels. Ayun, maaari yung mga nakasubaybay po sa akin, nakita na nila yung kahihinatnan nito.
magiging design niya. Ayan, literati design po. Ayan, tingnan natin. Ang galing ng pagpihit ni Master JM. Ayan, kung ano po yung turn, ikot ng doon po susundan ninyo yung wire ninyo. Ganun din po yung pagpihit o pag-bend ninyo, pag-twist. Ayan. Ayun, dinahan-dahan. Ayan. Pero si Master JM, madali lang sa kanya yan. Nung nagsisimula din po ako, madami akong naputol na sanga. Dahil di ko alam magganyan. Pero habang tumatagal po, natutunan ko na din po yan. Ayun. Maganda po kung minsan pwede nyong i-drawing muna. O kaya research lang po kayo. Tingin po kayo ng mga pictures na pwede nyong gawin, gayahin. Ayun, at para may guide po kayo. Ayan. Madami pong tutorials sa YouTube sa pagbubonsai mga kakads. Pag fruiting, pag sa exhibit po yan, pwede po siya sa fruiting pag namunga na. Ayun, sa mga shows. Ayan. May kanya-kanya pong category po kasi yan pag mga shows, pag mga competition. Ayan. Gaya po niyan, kung sasali mo yan sa newbie po siya na category. Ayan. Yan, ang galing ng pagkapihit ni Master JM. Di ba po? Parang hindi mangyayaring ganyan po yung design. Maganda po niyan. Parang magiging marami po yung sanga. Di ba kanina parang ang konti lang siya. Pero ngayon, nag-a-appear na po yung kanyang design. Ayan, unti-unti po yan pinipihit. Ayan, pihitan po talaga mga kakads pag sa bonsai. Sa mga mahilig pumihit dyan, pwede po kayong mag-bonsai. Ayan, ito po yung pwede nyong maaari nyong gawin. Ayan, sa mga mahilig sa magpihit. Ayan, ang bilis lang niyang ginawa. Di na po ako nakialam yan kay Master JM. Pagkatingin pa lang niya nung sa halaman, sabi niya, sige, magandang literati to, sabi niya kaagad sa akin. So, sige, gawin mo na, sabi kong ganun. Ayan. Maaari din po, madali lang naman po magpatubo ng buto ng sampalok. Tapos lagay nyo lang siya sa wild, tapos lumaking ganyan, pwede nyo nang pagpraktisan. Ayan, pihit. Parang madali na lang kasi yan pag medyo bihasa ka na. Ayan, kagaya ni Master JM. Ayan, parang na lang niya, mani-mani. Pero pag first time nyo po talagang matatagalan kayo, baka maghapon po yan. Ako nga din noon, ang una, ay nako. Nakailang din ako, halaman, naging ilang seedling din. Kaya kung gusto nyo, may mga nagpapa-workshop po ng ganyan, sali kayo. Maganda po niyan kung may mga bonsai organizations dyan sa lugar ninyo. Sali po kayo sa kanila, mag-member po kayo. At sigurado pong share nila yung
kaalaman nila sa pagbubonsai sa inyo. Ayun. Kami po yung sa grupo namin, meron po kaming ganun. May registration po kami, mga 500. Ganun. Ewan ko kung tinaasan na ngayon, pero noon naman 500 po. Ayan. May grupo-grupo din po kasi yan. Para pag dating ng panahon, makikishow ka, ayun, samahan ka ng mga kagrupo mo. Tutulungan ka nila sa design, kung okay na ba yung sa material mo, kung pwede nang i-show, ganun. Sabihin nila kung ano yung dapat tanggalin, ano dapat yung itira. Kasi pag sa show po, pag sa competition, stricto po yun. Ayan. Kunting sanga lang na mali ang pagkabali, mali yung pagkapihit, ayun, deducted ka agad sa puntos. Ayan mga kads. O, diba? Parang ang dali. Pero ano yan? Parang lang. Kasi pag kung talaga ang hindi ka pabihasa, hindi mo maiisip yung ganyang design gagawin. Ayan. Pero, ayan, gaya ng sabi ko, natututunan po ang pagbubonsai. At kung talagang fashion mo ang pagbubonsai, edi talagang mabilis lang. Ayan. Kaya po mahal ang bonsai mga kakads, kasi madaming panahon ang gugugulin para maging fully na bonsai siya. Ayan. Ganyan lang sa una yan. Pero yung sampalok na yan, kung talagang bubuhayin mo yan hanggang 5 taon, 10 taon, aba kamahal na yan. Wow. Pag na-maintain po yung ganyang design at lumaki po yung mga puno sa kanya. Diba mga kakads? Ayan, kasi sobrang galing din. Magaling din talaga si Master JM. Ayan. Shout out to you, Master JM. Tama. Pinapapihit sa akin, hindi. Tuloy mo na lang, sabi kong ganun. Kasi ganyan din po kami, respetuhan. Di porket alam mo, kikialam ka na kaagad sa kung anong diskarte niya. Ganun din siya. Kung pinagalaw niya yung bonsai niya sa akin, ganun din. Pero never yan magpapagalaw ng kanyang bonsai. Siya mismo talaga ayaw niya. Gusto niya siya lang yung gagalaw sa bonsai niya. Pero ina-accept naman niya yung mga ideas. Kung may sasabihin kaming mas magandang gawin niya, ginagawa naman po niya. Ayan po si Master JM. Mabait po yan. Ayan. Sa mga gustong magpaturo po sa kanya, malapit dito sa amin, La Union area po. Ayan. Contact nyo na po yan. O search nyo na yung account ni Master JM. JM Vizcarra. Ayan. Maraming salamat po sa panonood.